Noong prehistorikong panahon sa Hyborian Age, mayroong isang kaharian na tinatawag na Hyrcania. Ito ay isang maganda at malinis na lugar kung saan ang mga tao ay namuhay ng payapa kasama ang inang daigdig. Pinahahalagahan at ibinabahagi ang mga kaloob na ibinigay niya. Sa isang panahon ng kapayapaan, hanggang sa bumangon ang malupit na haring si Annales. Nilipol niya ang buong lupain, nagdala ng takot at pagkawasak. Ang mandirigmang si Sonia, noong bata pa, ay nasaksihan ang pagkawasak ng kanyang bayan dahil sa digmaan. Mula noon, sinimulan niya ang paghahanap sa kanyang mga kababayan. Nang araw na iyon, dinala niya ang kanyang kabayo sa lawa upang maligo, at may ilang mahiwagang hayop na umiinom ng tubig sa tabing daan. Humahanga si Sonia sa ganda ng kalikasan. Nang marinig niya ang tunog ng kabayo na papalapit, kaya dali-dali niyang itinago ang kanyang kabayo. Sa tunog, tila isang grupo ng mga mangangaso. At tama nga, nang umalis si Sonia sa lawa, nakita niyang nakahandusay na ang mga halimaw na nakita niya kanina. Ang kanilang magagandang sungay ay pinutol ng mga mangangaso. Umuungol lang sila sa sakit at naghihintay sa kamatayan. Nang makita ito ni Sonia, nalungkot at nagalit siya. Sinundan niya ang bakas ng mga kabayo ng mga mangangaso at nakita niyang sinunog nila ang kalapit na nayon. Hindi matanggap ni Sonia ang nangyari, kaya iniwan niya ang kanyang kabayo sa kagubatan. Binalak niyang bumaba sa kalapit na nayon para patayin ang ilang masasamang tao. Ipinagmamalaki ng mga mangangaso ang kanilang mga biktima, habang ang iba naman ay ikinukulong ang kanilang mga huli. Nang aakto na sana si Sonia, narinig niya ang bulungan ng mga tao. Dumating pala ang karwahe ng emperador. Nagbubulungan ang lahat, nagtataka kung bakit dumating ang isang mahalagang tao sa lugar na ito. Nagmamadaling lumabas ang lokal na commander para salubungin siya, at sinabi na agad siyang maghahanda ng isang piging, na marangya para sa kanyang kamahalan. Gayunpaman, ang emperador ay hindi gaanong interesado sa piging. Inutusan niya ang commander na mag-ulat tungkol sa progreso ng pagpapalawak ng teritoryo. Muna, sinabi ng commander na ang progreso ay napakaginhawa. Bawat araw, kayang patagin ng ilang kilometro. Lahat ito ay salamat sa mga makinang idinisenyo ninyo. Lumalabas na ang emperador na ito ay isa ring imbentor. Ngunit ang gubat ay napakalawak, at kamakailan ay marami ring manggagawa ang nawala, at mga makinang nakumpiska sa loob. Pinutol ang sinasabi ng commander. Sinabi ng emperador na kahit gaano pa kahirap, dapat ipagpatuloy ang pagmimina. Kailangan natin ng kahoy para sa mga pugon, at mga mineral para itayo ang mga lungsod para may matirhan ang mga tao. Ang mga salitang ito ay napakabigat kaya hindi naglakas loob ang commander na sumalungat. Agad niyang binago ang paksa, sinabing nakahuli sila ng maraming ligaw na hayop para sa arena ng emperador, ngunit hindi pa rin nasiyahan ng emperador. Gusto pa niya ng isang higanteng may isang mata. Sinabi ng ministro na nagpadala na sila ng mga mangangaso sa mga kagubatan, at naniniwala na mahuhuli na nila ang higanti. Lumapit ang emperador sa isang hawla at tinanong ang general kung sino ang nasa loob. Sumagot siya na ang taong ito ay dating hari ng Turan. Sa puntong ito, naalala ng emperador na siya ay isang alipin lamang na nagbubuhos ng alak para kay Haring Annales. Ang hari ng Turan ay nagdura pa nga sa kanyang mukha, ngunit nakaraan na iyon. Sa huli, natalo na rin niya si Annales. Kaya, hindi na inabala ng emperador ang kanyang sarili sa mga lumang issue. Hindi niya pinatay ang hari ng Turan dahil ang teritoryo nito ay katabi ng Hyrcanian Forest. Ang kagubatan na iyon ay sinasabing napakalaki at nagtatago ng lihim na aklat na matagal nang hinahanap ng emperador. Gusto niyang pilitin ang hari ng Turan na sabihin ang kinaroroonan ng aklat. Gayunpaman, sinabi ng matandang hari na ang Hyrcanian Forest ay walang hanggan at puno ng mga halimaw. Ang tanging mga Hyrcanian na nang ahas pumasok doon ay pinatay ni Annales, ang iyong hinalinhan. Ngayon, marahil ang mga Diyos lamang ang nakatira doon, at sila ang magpapasya kung sino ang pinapayagang dumaan. Sa tingin mo ba ay mapipigilan ako ng iyong mga Diyos na manakop? Mundo, gagamitin ko ang kaalaman para talunin ang iyong mga Diyos. Pagkasabi nito, tinawag niya si General Greelitch at inutusan itong pugutan ng ulo si Haring Turan. Ilang mangangaso ang natuwa sa panonood ng pagpugot ng ulo ng iba. Masigla silang nag-uusap tungkol sa kanilang nakita ng biglang. Tahimik na lumapit si Sonia at pinatay sila. Pagkatapos nito, sinubukan ni Sonia na sirain ang hawla upang palayain ang mga nakakulong na hayop. Ngunit isang babaeng may puting buhok ang biglang sumugod. Tinatanong niya si Sonia kung anong tribo siya at kung bakit siya naglakas loob na. Kinuha ang mga bagay na pag-aari ng emperador na si Dragan. Wala akong tribo, at walang sino man ang maaaring magmay-ari ng mga bagay na likas. Nagpalitan ng salita ang dalawa at pagkatapos ay naglaban. Dahil pantay ang kanilang lakas, lalong naging matindi ang labanan. Naakit ang atensyon ni Emperador Dragan. Sa sandaling iyon, ang kabayo ni Sonia ay naramdaman na nasa panganib ang kanyang amo at mabilis na tumakbo. Sa pinangyarihan, ngunit bago pa man makapag-react si Sonia, binugbog ito ni Greelitch.
Nang magising siya, nakita niya ang sarili na nakabitin. Patuloy na dinidiinan ni Grealish ang sugat ni Sonya dahil natagpuan ng emperador ang mapa ng kagubatan ng Hyrcania sa kabayo niya. Biglang bumangon si Sonya at ibinagsak si Dragan sa lupa. Ang babaeng may puting buhok na si Anicia ay akmang hahawakan ng espada ngunit pinigilan siya ni Dragan. May mas magandang ideya siya, ang itapon si Sonya sa arena. Para makita kung sino ang mas malakas, siya o ang mga halimaw. Nakita niya ang sarili na nakakulong sa hawla at nasa isang lugar na ganap na hindi pamilyar. Ang kanyang minamahal na kabayo ay hindi kalayuan, na hinihila ng isang bastos na sundalo at patuloy na hinahagupit. Si Sonya ay baliw na sumugod at sinuntok ang lalaking nang aabuso sa kanyang kabayo. Ang ibang mga sundalo ay nagmamadaling hinayla siya at inihagis pabalik sa kanyang kulungan. Siya ay nilanat ng mataas at sa kanyang delusyon. Napanaginipan niya ang kanyang ina, ngunit sa kasamaang palad, nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang estranghero ang nakita niya. Si Sonya ay reflexively na hinawakan ang babae, kinuha ang punyal sa tabi nito, at idinikit sa leeg ng babae. Isang lalaki ang nagsabi sa kanya na huwag maging emosyonal. Ipinaliwanag niya na ito ay isang piitan ng mga alipin. Lahat ng kriminal ay dadalhin sa arena. Kahit hindi niya patayin ang matandang babae na ito, hindi rin ito makakaligtas sa laban. Ang nagsalita ay si Osen na pinakamatagal ng narito. Nakita ni Sonya na hindi siya nagsisinungaling, kaya pinakawalan niya ang babae. Sinabi ni Osen sa kanya na humanap ng lugar at manatili doon. Kasabay nito, ang paghahanap sa kagubatan ng Hyrcania ay nagdulot ng nakakadismayang resulta. Tinanong ng dakilang ministro ang emperador, paano kayo nakakasiguro na nandoon talaga ito? Bukod pa rito, marami na tayong nagawa, bakit kailangan pa ring hanapin ang aklat na iyon? Sinabi ni Dragan na noon, nang lipulin ni Annales ang mga Hyrcanian. May mga nakaligtas na tumakas sa gubat at dinala ang ikalawang kalahati ng aklat. Ang sikreto ng aklat ay nagsasaad na ang batang nagtataglay ng kaalaman ang mamumuno sa mundo. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ito ay isang propesya. At ako ang batang mamumuno sa mundo. Si Dragan, dahil sa pag-decode ng unang kalahati ng aklat, ay nakaimbento ng mga makina na nagpabago sa mundo. Sa nawawalang ikalawang kalahati, tiyak na may mga kaalaman na hindi niya kayang isipin. Kinagabihan, ginaising ng mga sundalo ang mga alipin para sanayin sa huling laban. Isang lalaking may palayaw na invincible ang pumunta para hamanin si Sonya. Ang palayaw na ito ay nangangahulugang walang sino man ang nakasugat sa kanya ng talem. Ayaw ni Sonya mag-aksaya ng lakas kaya't hindi niya ito pinansin at lumapit sa isang tarangkahan. Sa likod nito ay ang maalamat na arena kung saan lalaban ang mga alipin sa iba't ibang nilalang. Minsan ay mababangis na halimaw, minsan ay magpapatayan sila. Kaya sa piitan na ito, walang sino man ang kaibigan ng sino man. Sa sandaling ito, matindi ang labanan sa arena. Ang mga alipin ay armado rin. Si Sonya ay pinilit na magsuot ng kumikinang nakasuotan. May hawak na kahoy na espada at kalasag, at pumasok sa arena. Ang kanyang kalaban ay si Petra, isa sa mga nangungunang babaeng mandirigma. Nang marinig ni Sonya na kailangan niyang labanan si Petra, ibinagsak niya ang kanyang armas sa lupa. Hindi siya sumunod sa utos. Hindi niya kailanman sasaktan ng kanyang kapwa para lang magbigay aliw sa iba. Itinuro ni Sonya si Dragan sa trono at sumigaw, "Gusto kitang labanan, o ikaw ay isang duwag." Nang marinig ito ng emperador, senadoryasan niya ang kanyang mga tauhan na magpaputok ng pana. Inaasahan ni Sonya ang kamatayan nang nakabukas ang kanyang mga braso, ngunit ang pana ay tumama sa leeg ni Petra. Pagkatapos, ilang armadong sundalo ang sumugod papasok. Walang imik na dinampot ni Sonya ang espada ni Petra at sumugod sa karamihan. Ang kanyang mga galaw ay kasing bilis ng cheetah, at sa isang iglap, napatumba niya ang ilang sundalo. Sinaksak ni Sonya ang espada ni Petra sa puso ng kaaway. Ang mga manonood ay labis na nasasabik sa laban. Lahat sila ay tumayo at nagpalakpakan, ngunit hindi ito itinuring ni Sonya na kaluwalhatian. Kinuha niya ang kwintas ni Petra at umalis sa arena. Ibinigay ang mga labi sa kanyang kasintahan. Kinagabihan, nagtipon ang mga alipin upang gunitain si Petra. Kinanta ni Sonya ang awit na itinuro ng kanyang ina, at laking gulat niya nang malaman na alam din ng isang lalaking may blonde na buhok ang awit na ito. Mabilis na tinanong ni Sonya kung sino siya. Ang lalaking may blonde na buhok ay si Day. Nakilala niya ang mga Hyrcanian sa kailaliman ng kagubatan. Sinabi niya kay Sonya na ang kanyang mga kababayan ay naninirahan sa isang lugar na hindi mahahanap ng sinuman. Nang marinig ito, napaluha si Sonya. Hindi pala siya nag-iisa. Samantala, sinusubukan ni Dragan ang isang bagong aparato sa mga hayop. Ang kagamitang ito ay para sa tao, ngunit ang lahat ng sumailalim sa eksperimento ay namatay. Hindi pa rin makahanap ng solusyon si Dragan at naniniwala na ang sagot ay nasa ikalawang bahagi ng aklat. Kapag natapos niya ang lihim na kagamitang ito, makakabuo siya ng isang bagong hukbo. Ang ministro ay nag-ulat na bukod sa eksperimentong ito,
Ang iba pang mga eksperimento ay umuusad ng maayos. Kinagabihan, ipinatawag ni Dragan si Sonya at pinasuot muli ang kumikinang na bikini. Itinuro ni Dragan ang mapa sa piging at sinabi, ang mga lugar na may marka ay may mga sundalo ko. At salamat sa mapa mo, malapit na tayong makapasok sa mahiwagang gubat na iyon. Pagkatapos, ipinagmalaki pa ni Dragan ang kalahati ng lihim na libro. Hindi inaasahan, biglang nagbago ang tingin ni Sonya. Malinaw na nakita na niya ang librong ito, siya nga ang taga-Hyrcania. Akmang tatanungin na sana ni Dragan, nang biglang pumasok ang nagmamadaling ministro upang magulat. Ang mga huling mga ngaso ay nakahuli ng isang higanti, isang mata. Hindi na pinansin ni Dragan si Sonya, nagmamadaling tingnan ng higanteng matagal na niyang pinapangarap. Ang bagong halimaw na ito ay pumasok sa arena at pumatay ng maraming alipin. Dumating ang mga sundalo at pinili ang susunod na batch ng mga tao. Sa kasamaang palad, napili si Day dahil walang karapatan si Sonya na lumaban. Kaya tanging ang kanyang immortalidad lamang ang makakaprotekta kay Day. Ang mga napili ay sabay-sabay na itinulak sa arena. Agad na hinawakan ni Sonya ang kamay ng panday at humingi ng isang tunay na matalim na espada. At isang baluti na mas maraming tela ang kayang takpan. Hindi inalintana ni Sonya kung siya ay napili o hindi. Hawak ang espada, sumugod siya sa arena kung saan nakatayo ang dambuhalang may isang mata. Sa likod niya ay isang aparato upang matiyak na susundin niya ang kontrol ni Dragan. Sa harap ng ganap na lakas, lahat ng magagarang kasanayan ay nagiging walang silbi. Sa isang galaw, nilipol ng dambuhala ang isang malaking pangkat, ngunit nakita ni Sonya ang problema, at habang hindi nakatingin ang dambuhala, umakyat si Sonya sa likod nito at hinublot ang control device. Agad na nagising ang galit na nilalang. Ipinakita ni Sonya sa kanya kung sino ang tunay na kalaban. Makalipas ang ilang segundo, sumugod ang baliw na higanti patungo kay Dragan. Gumuho ang upuan ng emperador, at ang mga nahulog na bato ay pumatay sa higit sa kalahati ng mga maharlika. Hinayla ni Grilich si Dragan mula sa mga labi at inescorten siya palabas ng arena. Sumigaw si Sonya sa mga alipin, binuksan ng higanti ang daan para sa inyong kalayaan. Nasa harap ninyo mismo, umalis na kayo, may gagawin pa ako. Pagkatapos, magtitipon tayo sa White Church sa bundok. Pagkatapos sabihin iyon, hinanap ni Sonya ang kanyang kabayo. Ngunit hinarang siya ng isang grupo ng mga nakabaluting sundalo. Si Sonya, hawak ang espada, ay mabilis. Napinabagsak ang mga humaharang sa kanya, at hinawakan ng huling lalaki sa ulo at tinanong, nasaan ang kabayo ko? Sa kasamaang palad, namatay ang lalaki bago pa makapagsalita. Si Sonya ay naghanap sa laboratorio ni Dragan at natagpuan ang kabayo na nakakulong doon. Mabilis niyang sinira ang kandado at iniligtas ito. Bago umalis, sinira rin niya ang mga imbensyon ni Dragan. Bagamat hindi niya naiintindihan kung para saan ang mga ito. Alam ni Sonya na karamihan sa mga bagay ni Dragan ay ginagamit para sa pananakop. Ang energy orb na nasira ay agad na nagdulot ng malaking pagsabog. Nagalit si Dragan nang makita ito, at balak niyang tawagin ang punong ministro. Ngunit natuklasan niyang patay na ito sa pagsabog kanina. Itinuring ni Dragan ang punong ministro bilang kanyang matalik na kaibigan, kaya tiyak na hindi niya palalampasin si Sonya. Nahulaan ni Anicia na pupunta si Sonya sa kagubatan upang hanapin ang kanyang tribo, kaya inutusan niya ang kanyang mga sundalo na sundan siya. Sa oras na ito, naghintay ang mga alipin hanggang madaling araw sa pinagkasunduang lugar. At sa wakas ay nakita nila si Sonya na lumitaw. Kusang sumunod ang lahat sa kanya. Gayunpaman, humiwalay ang Invincible sa grupo, dahil siya ay ang prinsipe ng kaharian sa Timog. Sinira ni Dragan ang kanyang bayan at bilang isang prinsipe, may tungkulin siyang itayo itong muli. Naniniwala siyang magkikita pa sila kaya nagpaalam sila at naghiwalay ng landas. Naghanda si Sonya na sundin ang utos ni Day na dalhin ang lahat sa loob ng gubat para hanapin ang kanyang tribo. Habang nag-uusap, masaya siya na malapit na silang magkasama-sama. Sa sandaling ito, dinala ng patrol team ang isang scout. Inilagay ni Sonya ang kutsilyo sa leeg niya at tinanong kung gaano kalayo ang hukbo ni Dragan. Ang scout ay tapat na nagsabi na isang araw na lang ang layo. Pagkarinig ni Sonya, pinatay niya ang sundalo at sinabi kay Rich na maunang sumakay sa kabayo para bala ng tribo na paparating na si Dragan. Pagkatapos, gusto niyang paalisin ang iba para makahanap sila ng sarili nilang paraan para mabuhay. Alam ni Sonya na si Dragan ay dumating para sa kanya, kaya kung lalayo siya, magiging ligtas ang iba. Ngunit lahat sila ay nanatili para lumaban kasama si Sonya, bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan. Pinangunahan ni Sonya ang isang pagsalakay sa garrison ng commander, at nagtago, naghihintay ng tamang pagkakataon. Galit na dumating si Dragan. Nang marinig niya ang balita ng pag-atake sa garrison, tinanong niya si Grilich. Kailan darating ang ating malaking hukbo? Nauutal na sumagot si Grilich, sa pinakamabilis, 1 o 2 araw pa. Itinuro ni Anicia na napakakaunti ng ating mga scout sa kagubatan.
Kailangan ninyong talunin si Sonya bago kumalat ang balita, kung hindi, mabilis nakakalat ang balita ng paghihimagsik ng mga alipin laban sa emperador. Pagkatapos niyang magsalita, mag-isa nang dumating si Sonya sa ilalim ng pader. Ibinato niya ang ulo ng isang scout upang mang-provoke. Hindi inaasahan ni Dragan na ibabalik din ng kalaban ng isang ulo. Yumuko si Sonya, hindi ba't si Day iyon? Nagulat siya at bumalik sa kagubatan, biglang naramdaman na may papalapit. Aatakihin na sana niya nang mapagtanto niyang miyembro pala iyon ng kanyang tribo. Nakilala agad ng pari si Sonya bilang anak ni Dan Ira. Ipinaliwanag niya na nakita ng kanilang mga scout na dinakip si Day. Ngunit napakarami ng kalaban, hindi nila siya nailigtas. Pagkatapos, inilabas ng pari ang kalahati ng lihim na libro. Hula niya, kaya narito si Dragan ay dahil dito, ngunit nagtataka si Sonya kung paano nakuha ni Dragan ang kabilang kalahati. Sumagot ang pari na noong araw na sinalakay ni Dragan ang kanilang nayon. Isang takot na batang lalaki ang tumakbo sa templo at nagtago. Habang pinoprotektahan ng mga pari ang libro, nagtago ang bata sa dilim at pinanood ang pakikipaglaban ng mga pari. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng napunit ng 2 tao ang libro. Ipinaglaban ng mga pari ang kanilang buhay upang mapanatili ang kalahati at tumakas sa kagubatan. Ang takot na batang lalaki naman ay kinuha ang natitirang kalahati. Kalaunan, siya ay dinakip at dinala sa kampo ng mga alipin ni Annales. Sa maruming kulungan, sinubukan niyang matuto. Ginamit ang kanyang talino para lutasin ang misteryo ng aklat, at ang mga misteryong iyon ang nagpabago sa kanya mula sa pagiging alipin. Para maging emperador. Hindi na kailangang sabihin na ang batang iyon ay si Dragan. Hindi inaasahan na siya rin ay isang Hyrcanian. Binigyang diin ng pari na hindi dapat makuha ni Dragan ang kabilang kalahati. Kailangan nating magtago ng mas malalim sa kagubatan, ngunit naniniwala si Sonya na kailangang may tumayo. Kung hindi, hindi lang ang mga Hyrcanian kundi lahat ng tribo. Ngayon, mas mahina si Dragan kaysa kailanman. Hindi pa dumarating ang kanyang hukbo at mahina ang depensa. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Kinagabihan, dumating si Sonya at ang kanyang mga kasama sa labas ng lungsod. Habang naghahanda sila sa pagsalakay, nakita nilang binuksan ni Grelich ang tarangkahan ng lungsod. Sa likod nila, hila-hila pa nila ang mga sandatang idinisenyo ni Dragan. Ikinaway ni Grelich ang kanyang kamay upang utusan ang kanyang mga tauhan na magkarga ng bala ng kanyan. Maraming bola ng apoy ang ipinutok sa kagubatan at mabilis na sinunog ang mga puno. Nang makita ni Sonya na hindi maganda ang sitwasyon, pinangunahan niya ang lahat sa pag-atres. Ang mga kaaway, na binigyan ng daan ng mga kanya ng apoy, ay sabay-sabay na sumugod. Ang mga tauhan ni Sonya ay nag-aabang sa mga kaaway sa kagubatan. Ang bawat isa ay matapang at sanay makipaglaban, isang tao laban. Sa 10, dahil ang mga mandirigma na nakaligtas sa arena, ay ang pinakamahusay. Ang kalupitan at karahasan ay nasa dugo na ng bawat alipin. Nakipaglaban sila habang inilalayo ang mga sundalo sa gubat. Mabilis na nakita ni Anicia si Sonya sa gitna ng karamihan. Hinarap din ni Osen ang higanteng si Grelich. Si Grelich ay parang isang human tank, malaki at napakalakas. Halos walang kahirap-hirap niyang pinatay si Osen. Sa kabilang panig, si Sonya ay nahihirapan din sa pakikipaglaban. Si Anicia ay karapat-dapat ng tawaging mandirigma na nakalabas mula sa hukay ng mga patay. Sinaksak niya si Sonya at itinaas ang kanyang sandata upang putulin ang ulo nito. Ngunit biglang sumugod ang kabayo ni Sonya at binangga si Anicia. Humiga ito sa lupa upang makasakay si Sonya at dinala ang kanyang amo upang hanapin ang diyosa ng mga Hyrcania. Sa kanyang panaginip, nakita ni Sonya ang kanyang ina at ang lupain na nagdurugo. Ayaw niyang mamatay ng ganoon. Nakita siguro ng kanyang ina ang pagmamakaawa ng kanyang anak kaya't ibinaon ni Ina Sonya ang kanyang sarili sa lawa ng dugo upang bigyan siya ng kapangyarihan ng muling pagsilang. Ang anak ng Diyos ay opisyal na lumitaw sa parehong oras. Nabihag muli ni Dragan ang mga alipin at ang mga taga-Hyrcania. Ang natitirang si Sonya ay patay na, at ang mga taong ito ay ganap na nawasak. Kinaladkad ni Dragan ang pari sa kanyang harapan at tinanong, "Bakit mo iniwan ang isang bata noon?" At tumakas mag-isa sa kailaliman ng kagubatan, ang kanyang galit ay mabilis na napawi ng kalahati ng lihim na aklat. Kinuha ni Dragan ang kalahati ng aklat mula sa pari at niyakap ito. Pagkatapos ay hinugot ang espada para patayin siya, ngunit hindi pa niya nagagawa. Bumalik na si Sonya sakay ng kabayo, at sa likod niya ay may mga sundalo mula sa timog na pinamumunuan ni Invincible. Nang makita ito ng mga alipin, tumaas ang kanilang moral. Sinamantala nila ang pagkakataon para makawala sa kanilang mga tanikala at sumugod upang patayin si Grelich. Nang makita ito ni Dragan, natakot siya at dali-daling sumama kay Anicia upang magtago sa loob ng bahay. Tumalon si Sonya mula sa likod ng kabayo patungo sa pader na bato. Mabilis siyang umakyat sa bubong at pinatay ang mga sundalo sa bubong. Pagkatapos ay tumalon siya sa lupa at nagpatuloy sa pakikipaglaban.
Hindi pinansin ni Dragan ang sitwasyon sa labas, at nagmamadaling binuklat ang ikalawang kalahati ng lihim na libro. Sayang, ang sitwasyon ay ganap na naiiba sa kanyang inaakala. Ang ikalawang kalahati ay tungkol sa pagpapagaling at pagbabalanse. Walang paraan para i-upgrade ang sandata. Ngayon lang talaga natakot si Dragan. Nagmamakaawa siya kay Anicia na patayin si Sonia, ngunit hindi rin siya tanga. Paano siya lalabas at magpapatiwakal sa ganitong sitwasyon? Galit na sinigawan ni Dragan si Anicia na duwag. Paano siya magiging reyna kung hindi niya kayang protektahan ng emperador? Dapat pala ay may idinagdag kami sa ulo mo. Narinig pala ni Anicia ang mga multo dahil sa lason sa gamot na ibinigay ni Dragan sa kanya. Tumalikod si Anicia at tahimik na hinawakan ng espada. Sabay ding bumunot ng balaraw si Dragan. Sabay silang sumugod sa isa't isa, nang maubos ni Sonia ang lahat ng sundalo sa labas at pumasok sa silid. Isang sugatang Anicia na lang ang natira sa sahig. Sa bakas ng dugo sa sahig, malamang ay nakatakas si Dragan sa likod na pinto. Kasabay nito, dinala ni Dragan ang lihim na aklat at tumakas pabalik sa templo ng mga tao. Sinundan ni Hyrcania Sonia ang kanyang bakas, at nakita ang ilang pahina na lumilipad sa lupa, na marahil ay pinunit mula sa lihim na aklat. Tumingin si Sonia sa unahan at nakita si Dragan na nakaupo sa lupa. Patuloy na pinupunit ang aklat. Para sa kanya, ang ikalawang kalahati ng aklat na ito ay ganap na walang silbi. Nang marinig ito, kinutya ni Sonia si Dragan, hindi mo lubos na nauunawaan ang gamit ng aklat. Ang lihim nito ay hindi kailanman naging sandata. Ang kaalaman sa aklat ay makakatulong sa iyo na makalaya mula sa pagkaalipin. At magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang gawing mas mahusay ang mundong ito. Pero tingnan mo ang ginawa mo. Isa kang alipin, pero kinukonsinti mo ang pang-aalipin. Isang tirano lang ang pumalit sa isa pang tirano. Wala nang lakas si Dragan para sumagot. Ang espada ni Anicia ay tumama sa kanyang mahinang punto. Ngayon ay maaari na lang siyang humiga at maghintay ng kamatayan. Ngayon, hinawakan niya muli ang kamay ni Dragan. Sasamahan niya ito sa huling sandali ng buhay nito. Naalis na ang lahat ng panganib. Nagbago rin ang isip ni Sonia at bumalik sa kagubatan. Malawak ang mundo, gusto niyang libutin ang lahat ng lugar kasama ang kanyang kabayo.